Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Meeting sa ASEAN Tourism Forum din sa Sugbo, gisugda na. Hugot nga seguridad, gipatuma. Police Colonel Augusto Dasqueo, nilingkod isip bagong City Director sa Lapu-Lapu City Police Office. Ika-11 katuig nga kasumaran sa Mama Sapano Massacre, gihandom karong adlaw. Tungod kay nitugan nga gipagnan og suga samtang nagkaon, 16 anyos nga babay, gipusil sa iyang ama-ama. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, meeting sa ASEAN Tourism Forum nga gihimo dinhi sa Sugbo, gisugda na. Gituki sa unang adlaw ang pagpatagamtam sa kalambuan sa komunidad pinaagi sa turismo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa unang adlaw sa serye sa mga meetings, ubos sa Tourism Forum sa Association of Southeast Asian Nations dinhi sa Sugbo, gituki ang pagpalambo pa sa turismo sa Isigka Nasod. Atol sa 63rd ASEAN National Tourism Organizations meeting, gihimugatan sa kadagkuan gikan sa Department of Tourism nga kinanamatagamtaman sa komunidad ang kalambuan gumikan sa pagdagsa sa mga turista. Matod sa chairperson nga si DOT Undersecretary Verna Buensuseco, nga wala nagagikan sa usara ka lugar ang mamahimong kaugmaon sa turismo sa rehiyon. Makapot kini pinagi sa paghiusa sa mga strategies, standards o pagsiguro sa kaayuhan nini. Kay pinaagi sa gihimo mga panagsabot. Moresulta kini sa mas maanindot nga kasinatian sa mga bisita, competitiveness sa mga laganan o pagpalambon usab sa palibot. May our discussions lead to outcomes that are concrete and forward-looking. Outcomes that support sustainability without sacrificing growth, that accelerate digital transformation while protecting trust and safety, and that keep communities at the heart of the tourism economy so that the benefits of travel are felt not only in arrivals, but in myriads of opportunities. Gipasalamatan sa Vice Chair gikan sa Singapore nga si Oliver Chong ang Pilipinas gumikan sa may nitong pag-abi-abi nga nha kanila kung unsa man ang nahimong kasabutan, magamit kini aron pagpakusog pa sa turismo sa Isigka Nasod hangtod na sa umaabot. Our agenda reflects the critical priorities that will define our sector's future, from enhancing seamless travel facilitation and connectivity to promoting responsible tourism practices. So let us continue to strengthen our partnerships and align our efforts in steering towards a more vibrant, resilient and future-ready ASEAN tourism landscape. Ning simana sa gunson nga meetings ang himuon ubos sa ASEAN Tourism Forum diin, sabutan usab nila ang mga ministers gikan sa ubang nasod sa Asia ug kalibutan. Kabahin kini sa collective commitment sa grupo nga kayang magtigi sa ubang suok sa kalibutan ang ikadalit sa Isigka Nasod sa Southeast Asia isip sustainable o premier tourism destination. Gian Navarro, CCTN News.
Kapin sa 5,000 ka mga pulis, sundaw ug ubang ahensya sa gobyerno gipakatap atol sa kasimana nga ASEAN Tourism Forum. Send-off ceremony gipahigayon sa South Road Properties sa pagpangulo sa hipi sa kapulisan dinhi sa Central Visayas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 5,000 ka mga pulis, sundalo, gubang ahensya sa gobyerno ang gipakatap sa Timog Central Visayas aron sa pagpatuman sa hugot nga seguridad sa mga kalihukan sa ASEAN Summit 2026. Gipahigayon natong Sabado ang send-off ceremony sa City de Marisa South Road Property sa pagpangulo sa hipi sa kapulisan sa Central Visayas, Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Sa data nga gipahibaw sa Piero 7, maabot sa 3,486 ang sa PNP, 147 sa EFP, 101 sa Philippine Coast Guard, 327 sa Bureau of Fire Protection, 450 sa Office of the Civil Defense ug Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o guban pang ahensya nga mipadala sila nga mga personnel sama sa Department of Health, Naval Forces Central ug ang matag Local Traffic Management. Atol sa send-off ceremony gipahibaw ni Maranan nga lakip sa deployment ang suporta alang sa mobility assets ug logistical resources sama sa 51 ka mga patrol cars, 50 ka mga motorsiklo, 2 ka PNP Airbus units ug sangkap sa kahimanan sa komunikasyon alang sa ilang command center. Gibutyag ni Maranan nga ang maog ginakanon sa mga police personnel ug mga sundalo nga ipakatap sa ASEAN Summit mausab ni ang gigamit sa paghatag sa Malampuson nga Sinulog Festival nga gisaksihan sa 5.2 milyones ka mga tawo. Kini nagpasabot nga napamatud-an na ang kalidad ug abilidad sa PNP ug ang kaabag nga ahensya aron matunhay ang mga dagkong kalihukan sa Central Visayas. ASEAN activities will be held here in the island of Cebu. And with the presence of these distinguished gentlemen and ladies, together with so many resources that we are witnessing displayed at this very moment, we are assured that the ASEAN activities here in the province and the Tri-Cities of Cebu Island will also be safe and secure. Una na nga mipakatap og mga security personnel sa probinsya sa Bohol. Sanglit nag-una usab didto ang kalihukan sa ASEAN Summit. Di nahimong malampuson ug walay natala nga dagko nga insidente. Kagahapon gisugdan ang ASEAN meeting sa tulo ka mga syudad sa Metro Cebu nga mao ang syudad sa Mandaue, Lapu-Lapu ug syudad sa Sugbo. Usa sa hugot nga gipangandaman sa kapulisan mao ang pagsuroy unya sa mga tourist destination sa mga delegado o mga partisipante sa ASEAN Summit. Natungod ani, paligunon pa nila ang police visibility sa tulo ka mga syudad ug sa probinsya sa Sugbo. Giangko ni Maranan nga walay pagsirado sa mga karsada sa Sugbo, sanglit ilanang nga gibansay kung unsaon nga dili mabalda ang dagan sa trapiko kung diri hatod nga delegado sa matag venue sa ASEAN. Matod sa general, nga igo lang nga magpahunong ang mga traffic enforcers o PNP personnel sa mga sakinan sa mga eskina kung moagi na ang convoy o dili kini magdugay. Wala namang major road closure. Ang i-implement natin dito ay yung stop and go scheme. Ibig sabihin, pag dadaan lang yung ating mga delegates by way of convoy at kailangang istapin yung mga kasabay na sasakyan, ganun lang. Huwag mag-alala po ang ating mga kababayan kasi yung stop and go scheme, hindi naman po tatagal na napakatagal yon. More or less, baka mga 1 minute or less than 1 minute ka kasi pag dumaan kasi ang convoy, nakalagpas yun, in a matter of seconds, go na uli yung traffic natin. Walay nakitang hulga sa seguridad ng kapulisan sa mga dako nga kalihukan. Apan bisan pa man niini, alerto ang Piero 7 hangtod nga matapos ang ASEAN Summit sa Enero 31, 2026. Gipahibaw ni Maranan nga ilang ipatuman ang gun ban sa Timog Central Visayas gikan pa niadtong Enero 17 hangtod sa Pebrero 1. Arnold Bustamante, CCT News. Nagpahigayon og ocular inspection kaganinang buntag si Mayor Cindy King Chan kauban ang Technical Working Committee sa mga lugar sa Lapu-Lapu City nga may kalambigitan sa ASEAN Tourism Forum 2026. Ilang gisusi ang sitwasyon sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan tungod kay sa maong dapit ipahigayon ang welcome dinner karong nga Miyerkules sa gabii. Lakip sa ilang gisusi mao ang Mactan Cebu International Airport, Mactan Expo Center ug ang Punta Inganyo Access Road. Kini aron makita ang kaandam sa maong mga lugar alang sa ipahigayon nga mga kalihukan. Ilabi na nga atol sa ASEAN Tourism Forum, gilauman ang presensya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Nilingkod na isip bagong City Director sa Lapu-Lapu City Police Office si Police Colonel Augusto Dasquio niadto nga Enero 23. Iyang gihulipan mao si Colonel Antonito Cañete nga mao'y nahimong officer in charge sa mao nga buhatan sud sa kapin duha ka buwan. Si Dasquio nahimo na usab nga officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office niadtong Oktubre sa miagi nga tuig og nahulipan dayon kini ni Cañete pagkahuman sa kung pagkabuan sa Nobyembre. Atol sa unang adlaw sa katungdanan isip City Director, lakip si Dasquio sa 65 ka mga pulis nga nagpa-drug test niadtong Biyernes. Konseho sa siyudad sa Mandawi ni kondenar sa brutal nga pagpatay sa labrador nga iro diha sa barangay Kanduman, Dakbayan sa Mandawi. Karong adlaw gipasakaan og kaso ang mipatay sa iro. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nipasa og resolusyon ang Mandawi City Council atol sa ilang regular session kaganinang buntag pagkondenar sa brutal nga pagpatay sa labrador nga iro ngadto sa merkado sa barangay Kanduman. Matud sa resolusyon nga ang Mandawi nipasiugda sa pagrespetar ug paghatag og bilis sa mga pet. Sa nasayran gibunalan og kapila sa tindera ang iro. Human matud pa midasmag sa sudlanan sa buwad ug human adunay miingon nga iro kining buang tungod naglaway. Apan gihimakak sa tag-iya nga infected ang iro, gipasabot nga aduna kinihigot apan nakaikyas human gikitkit ang kadena. Matud ni Kapitan Dante Borbajo nga gipahigayon ang mediation sa duha ka kampo ni atong Biyernes apan desididong mopasaka og kaso ang tag-iya. Nangay pasaylo niya maluoy sa ta kay nihila ko siya pero wa tay mahimo kay ang complaint na desidido nung sagyod. Yang complaint na tingon makapasaylo siya pero iya yung ipostro ang case. Karong adlaw gitakda ang pag-file og kaso ngadto sa Police Station 6 nalubong na usab ang iro. Ang naglubong ang atong ERT na to. Taga-fire may naglubong kay siyempre og naay mamatay ang iro diha, o matali madali. Kanam dito mga ERT may mulubong gid mga iro diha sa atong daan. Kimuro ira ba tong gilubong balik karon ang Iyang giugkat balik, iyang gipahilo na og balik. Sa nasayran ang tendero sa buwa dili taga Mandawi ug igo lang nag-abang tungod sa iyang negosyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, ika-11 ka tuig nga kasumaran sa Mama sa Panu Massacre gihandom karong adlaw. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan,
400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning-fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. CC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrink yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Kapulisan sa Central Visayas may handom sa pagbuhis sa kinabuhi sa Special Action Force kun SAF 44 nga nakalas sa enkwentro dito sa Masapano din 11 na katuig ang nakalabay. Ang ilang nga bayanihon nga gihimo padayon nga giila sa ilang kaisog, sakripisyo og dili hakog sa serbisyo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihandom sa Police Regional Office 7 ng Special Action Force 44 nga nagbuhi silang kinabuhi atol sa Masapano operasyon kagahapong adlaw. Diin takdo nga 11 katuig na aga nakalabay. Mihimo og wreath-laying ceremony sa sulod sa Camp Serios Benya Senior. Diin nahimutang ang PRO 7 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Rodrigo Mananan uban sa mga PNP officials. Dito usab aga mga kabanay sa pipila ka mga sugbuanong sakop sa SAF 44 aron moduyog sa palayan nga paghandom sa lagab bayanihon nga gihimo alang sa nasod. Mitanyag sila og mga pag-ampo nakip na sa buwak sa Heroes Wall o gihinumdom ang ilaga kaisog dili kasunod nga bayanihon nga trabaho. Si Maranan mihatag sa mensahe ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melincio Nartates ngadto sa mga kabanay. Dugang sa mensahe nga ang SAF 44 dili lang sila mga elite commandos apan sila usab mga anak, amahan, igsoon ug higala nga mipili sa pagserbisyo sa katawhan bisan sa kapeligro silang trabaho. Mausab ang gihimo sa Cebu City Police Office ug sa Cebu Police Provincial Office nga dunay tema nga
and Valor We Remember, a pledge for future generations. Ang kamatayon sa 44 ka mga sakop sa SAF, wala kini makapukan sa paghatag sa kalinaw, seguridad ug nasudnong soberenya. Si Police Colonel George Ilana, naghepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, nagkanayon ng pagdagkot sa kandila aron paghandom sa mga sakop sa SAF 44, nagsimbolo kini sa kaisog, sakripisyo ug dili hakog nga panerbisyo sa katawhan. Arnold Bustamante, CCTV News. Uyon si Cebu City Mayor Nestor Archibald sa panawagan ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga sunugon ang mga basura gamit ang incinerator. Kini subay usab sa problema sa nagkadaghang basura nga way kalabayan niini. Nahunahunaan sa Vice Mayor nga ang maong lakang human nakita ang dagko nga mga mamahimong gastuhanan dinhi sa syudad kung ilabay ang mga basura sa kalungsuran. Ilabi na tungod sa kalayo sa lungsod sa Aloginsan nga nisugot nga kalabayan sa basura sugod sunod buwan. Cebu City Mayor Nestor Archibald ni klaro nga himuon rang transfer facility ang Inayawan Sanitary Landfill apan mag-agad ra sila sa mamahimong tubag human mananghid ang DENR ngadto sa Korte Suprema. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga himuon lang isip transfer facility ang Inayawan Sanitary Landfill sa higayong tugutan kini sa hingtungdang korte. Ato sa meeting nila uban ang Department of Environment and Natural Resources sa miaging simana. Usa sa mga nakita ni Secretary Rafael Lotilla ang pagbukas sa landfill isip temporaryong labayanan sa mga basura. Apan di sa iyo ng mamahimong sistema, gumikan kay mananghid pa man sila sa Korte Suprema alang sa mong lakang. Mong mag-agad na lang silang Archibald sa mamahimong tubag ngadto sa ahensya o sa korte aron dili na mo grabe pa ang krisis sa basura sa syudad. Now you're gonna just tell us that's a bad idea. Then if that is a bad idea, give us a good idea. We're very happy about it. But telling that is a bad idea, then that's bad. And please give us the right thing. Samtang walay problema alang ni Vice Mayor Tomas Osmeña, bahin sa gimong lakang karong sirado na ang naandang labayanan sa basura sa Barangay Binaliw. I believe in balance. I don't believe in fanatics. Don't touch the environment because that's the way God made it. You know, niya na ba? May numdumang gisirad-an niya tong tuig 2016 ang Inayawan Sanitary Landfill, pinasikad sa writ of kalikasan nga gidoson-usab sa Korte Suprema. Tungod dini, pursigido si Archibald sa strikto papatuman sa no segregation, no collection policy sa syudad. Kay pinagi nini, mas mugamay na ang ihatod nga basura ngadto sa ubang labayanan sa kalungsuran. Maong adunay hangyo ang mayor ngadto sa ubang ahensya ug sektor nga nagduha-duha sa kasamtangang krisis sa basura sukad sa nahimong bating gidangatan sa Binaliw Landfill. There's so many ways in helping each other. But there only one way that this will fail by putting or one or two messages in the Facebook that's detrimental to everyone. Samtang isugyot si Osmeña sa mga kaubanan sa konseho nga magpaabot na lang sa technical report sa DENR bahin sa nahugnong basurahan. Kini aron magiyahan ang mga konsehal sa higayong pursigido sila mo paygayon og executive session bahin sa gidangatan sa mong labayanan. That's my stand. I'm not against the hearing percent. Just follow. Do your staff work first. Get the data first. Get the expert to speak out. And then once they give the report, then you ask your question. Do not just start discussing among yourselves. Ian Navarro, CCTN News. Konseho sa siyudad sa Mandawi nangayo og katin-awan sa kahimtang sa problema sa basura. Sa kasamtangan, nakigalayo na ang siyudad sa usa ka pribadong hauler paghakot sa hugaw. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ni atubang sa konseho sa siyudad sa Mandawi ang pangu sa City Environment and Natural Resources Office ug City Planning and Development Office aron mopasabot sa kahimtang sa problema sa basura. Si Architect Araceli Barlam ang pangu sa Masenro. Sa iyang presentation mipakita nga ang regular nga koleksyon sa residual waste sa Mandawi moabot og 200 Gs ka tonelada matag adlaw. Mao kini ang gilabay ngadto sa Binaliw Landfill sa siyudad sa Sugbo. Apan tungod sa pagkahugno, mao kini ang gipangitaan og paagi sa Masenro nga magpadayon ang koleksyon
reduksyon sa basura sa syudad. Maong nitino sila og transfer station sa bahin sa Mandawi Green Learning Park aron temporaryong mahakot ang basura. Aron malabay ang basura, nangita og pribadong hauler ang syudad. Sa pagpili, gipasabot ni Barlam nga nagkadaiyang sukdanan ang gibasihan. Lakip na ang tipping fee matag kilo sa basura. Gilayon sa landfill ug ang kapasidad. Hinungdan nga ang napili sa syudad nga makigalayon sa Infinite Trading sa garing sa Konsolasyon sud sa 3 ka buwan diin nagkantidad og kapin 60 milyones pesos. Conservative lang siya, sir. Mag-agad kita sa recovery ni Binalio. But of course, dili ta magsalig lang ana mo nang we will have to have open communication with the hauler for any changes sa atong contract nila. Gipahinumduman usab ang mga barangay nga hugot nga mopatuman sa waste segregation. Sa ilang record, duha lang sa 20 city ka barangay ang nakatuman niini. I will give that question back to you. Do you segregate? Muna, if everybody does their own part sa segregation, dili kayo ni siya dako nga problema. Pero kung gamay rin mo segregate, mayabo ra gyud gihapon, sir. Ipahinumduman usab ang mga residente nga dili mobilin og basura sa iskina o sadan. Maghuwat kung kanus maabot ang mga garbage truck. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Buot wag tangon sa konsihal ang pangan sa mga politiko sa matag infrastruktura dinhi sa dakbayan sa Sugbo nga gipanag-iya sa gobyerno. Toyo nga giduso ni Konsehal Cecilio Andales ang ordinansahon kabahin niini sa konsiho sa tinguha nga dili masagulan og politika ang maong mga proyekto matag eleksyon. Matud ni Andales nga samukan ang mga tao sa mga politikong nagpapil sa mataga proyekto sa gobyerno. Ilabi na nga gigastuhan kini sa gobyerno pinagi sa nahimong tampo gikan sa mga magbubuhis. Sa gayon nga maaprubahan ang balaod sa syudad, kinahanglang wayngan og naong sa politiko gikan sa mga buildings, mga infrastructure projects, mga pasilidad o uban pang asset gikan sa gobyerno. Tungod kay nitug-an nga gipagnan og suga samtang nagkaon, 16 anyos nga babay gipusil sa iyang ama-ama. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. CC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Lemery, SM Lipa Batangas, Quimpo Boulevard, Davao City, SM Mindpro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Linkitcay, Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. The SM Seaside Showroom, 2nd floor, City Wing, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.jardinifurniture.com.
Giardini del Sole. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now.
daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information, choose an installation site, and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. Balik sa ato mga balita, upat ang patay sa suway nga pag-ambush kang Sheriff Aguac Mayor Dato Ahmad Mitra ang patuwan kagahapon. Sa report sa mga otoridad, nahitabo ang pag-ambush sa barangay Poblasyon. Wahay noon masamdan sa patuwan gawas sa iyang duha ka mga security nga nakaangkon og samad pinusilan sa ilang kalawasan. Inabagan sa mga may responde nga kapulisan o kasundaluhan na corner og ang miskapo nga mga responsable sakay sa ban sa barangay Mita, Dato, unsay lalawigan sa Maguindanao del Sur. Misaka ngadto sa 13 ka mga tawo ang konfirmadong namatay sa pagkalunod sa passenger vessel nga MV Tricia Christine 3. Kini samtang nagabiyahe unta paingon sa Hulo-Sulo gikan sa Zamboanga City. Nakapada paunta og distress call ang passenger vessel mga alauna kaganinang kadlawon sa wa pa kini malunod dool sa Balok-Balok Island, Basilan. Sa manifesto sa barko aduna kini sakay nga moabot sa 342 ka mga pasahero. Sa pagsuwat ning balita, nagpadayon pa ang rescue and recovery operations nga nahitabo. Giingon nga ang MV Tricia Christine 3 na anda na nga adunay biyahe nga Zamboanga paingon sa Bungaw apan pag nausab ang ruta ingon man sa oras sa pagbiyahe. Di 16 anyos nga babay gipusil sa iyang aba-ama samtang nagtalikod dito sa barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa investigasyon sa kapulisan, gikasuko sa suspek nga nitug-an ang biktima ngadto sa iyang inahan nga gipagngan siya suga samtang siya nagkaon. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nagpaalim karon sa tambalanan ang usa ka 16 anyos nga babay. Human siya gipusil sa iyang stepfather niadtong Sabado, Enero 24, pasado alas 6 sa gabii sa Timpolok, Barangay Gunob.
Ang suspect gibanabanang nagpangidaron og 54 ngadto sa 55 anyos. Matod sa mga igsuon sa biktima, nga 5 ka tuig na kining kapuyo sa ilang inahan. Gisaligan kini nga magbantay sa usa ka gasoline station nga nahimutang sa hisgotang lugar gikan sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon ug sa maong lugar usab magtinda og balot ang inahan sa biktima. Matod sa 39 anyos nga igsuon sa biktima nga si Nena Ortega nga sa wapang maong insidente, nagkaon ang iyang manghod sa gipuy-an nga panimay niini. Apan gipagnan sa iyang stepfather, kinsa anaa nagpuyo sa pikas balay tungod kay nakakonek ang ilang kuryente. Hinungdan nga ni sumbong ang iyang manghod ngadto sa ilang inahan. Apan wa sila magdahom nga kalit kining pusilon sa suspect. Lakaw ang akong manghod, padung dito sa gawa sa gitindahan sa akong mama, then nilakaw po na ang suspect. Pero ang suspect mo unang naabot dito sa akong mama. Then mo to pagkakita sa suspect ni balik na sa ni duol siya dito sa akong manghod kay nagtalikod man ang akong manghod kay sa nagatubang silang mama ba. Giduol siya dito siya kuot sa ayahang bag nga sling bag og dito siya kanang pusil dito sa buko-buko lapos sa dughan. Human sa insidente, daling nakasibat ang suspect. Ang usa ka igsuon sa biktima nga si Maria Teresa Pahugot, kinsa naninda usab og balot at bang sa pwesto sa iyang inahan, wa magdahom nga ang iyang nadungog nga buto mao na kadto ang pagpusil sa iyang manghod. Natuo ko nga kanang ligid ra ning buto ba. Pag tan-aw na ko nga ako namang nagkadugo. Muna nga, ning ang lalaki ma'am, ang suspect ma'am, ning dagan diri naglakaw ra. Ni ana siya nga naay gipusil dito, pero siya ang namusil. Gisuwayan pa kini niya og gukod apan gipugnan siya sa iyang bana tungod kay aduna kini dalang armas. Sigon usab nila nga nakainom ni anang higayon na ang suspect. Matod ni Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga padayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan. Ang suspect dili taga-dakbayan sa Lapu-Lapu, apan padayon na nilang gisubay ang mga posibleng taguanan niini. Sigun usab niya nga posibleng way lisensya ang armas nga gigamit sa suspect. Dili gid siya gwardiya ma'am, so dili ni siya posible di gid ni siya lisensyado ma'am. Kay wa man ni siya ikon yun affiliation sa any security agency. Si Pahugot ni butyag nga hangtod di madakpan ang suspect, magpadayon ang kakulba nga ilang gibati tungod sa hulga nga ilang nadawat. Pagsuka sa paghuman pang pamusil, ni ana daw na ang lalaki, ang suspect nga, iyaw daw minghudon og patay. Muna sa pagkakaroon, dili jud may mahimutang sa mong balay. Kay labi na, naimukasa gamay na tuuming kung siya na. Basin bang sudlon mi niya sa mong balay ba, pamusilon mi. Kay ni ana mo siya nga hudon mi niya o pamatay. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Duha ka ex-convict nga niadto lang 2024 nakalaya nadakpan sa gilusad nga buy-bust operation sa Bohol Police Provincial Office didto sa lungsod sa Kurila. Drugas ug armas na sakmit gikan kanila. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ka mga ex-convict nga punos kailang nga mga high-value individual ang nadakpan human makuhaan og shabu ug armas sa tol sa gilusad nga drug bust sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol Police Provincial Office alas 5:32 neto ga Sabado sa hapon sa Purok 3 sa Barangay Kanapnapan, lungsod sa Corelia, probinsya sa Bohol. Ang mga suspitsado gilang nga sila nga Dinoberto Fuentes, 33 anyos alias Dino, mag-uuma, taga Purok 7 Annex, Barangay San Vicente, Trinidad, Bohol, ug Jerome Puristico, 35 anyos alias Rompuls, taga Purok 8 Barangay San Agustin, lungsod sa Talibon sa Mong Lalawigan. Nakawagikan kanila mga medium pack sa gituang shabu nga motimbang sa 75.6 gramos kadto standard drug price nga 514,000 pesos. Cellular phone, buy-bust money, euro nga motosiklo nga magigamit sa pagdeliver sa illegal nga drugas ug usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay tulo ka mga bala sa magazine ini. Ang kapulisan sa probinsya sa Bohol nakadawat og daghang impormasyon gikan sa mga residente sa dapit labot sa pagpamaligyag illegal nga drugas sa maong mga suspitsado. Mihimo dayon sila og intelligence monitoring resulta nga tinuod ang kasayuran nga nakuha nga mga hinungdan nga ginusad dayon ng buy-bust operation sa pagpangulo sa PDEU nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Nobel Padernal ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pomarejos uban sa Corelia Municipal Police Station nga may resulta sa ng pagkasikop. Si Puentes unang nadakpan nitong 2014 sa kasong double murder o frustrated murder dito sa lungsod sa Trinidad, Bohol ug nasulod sa bilibid
prison sa Muntinlupa ug pagka 2024 nakagawas human makaserbisyo sa iyang kaso sulod sa 10 ka tuig. Samtang si Polistiko nadakpan niadto nga 2020 sa General Tria sa Cavite sa kaso sa Section 5 ug 11 Republic Act 9165 ug nakagawas pagka 2024 human makaserbisyo sulod sa 4 ka tuig sa bilangguan. Human sila makagawas sa prisuhan gingong palayad sila sa ilang kalambigitan sa illegal nga drugas sa probinsya sa Bohol ug sila usab ang magsilbing tirador nitong ilang downline nga dili makabayad sa utang sa shabu kanapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ug gunman subay sa temporaryo nga pagdili sa pagdalang arma sa Bohol tungod sa ASEAN Summit 2026. Ang mga suspitsado kasamtangan nga gikustorya sa Bohol Police Provincial Office samtang ang mga ebidensya giduso na sa PNP Forensic Unit sa Bohol. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hantod ugma dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.